Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavioral therapy certificate from CBT Australia. Good morning. Unang-una, kailangan diagnose kayo ng doktor. Dapat sasabihin nyo sa akin kung gusto nyo makipag-usap sa akin, negative lahat. Sabi ng doctor, healthy ako. Kailangan lang daw ako magpa-psychiatrist or magpa-psychologist. Ibig sabihin, napatunayan na ng doctor, na-rule out na wala talaga kayong physical na sakit. Yun po ang pinaka-importanting kailangan mangyari. Sinasabi nyo, wala kayong pera. Hindi po totoo yan. May mga libre pong mga clinics or hospital. Kailangan nyo lang magtyaga. Ngayon, yung mga taong walang tyaga, tamad, tatanga-tanga, bobo, yun ang problema mo. So, kailangan mong ayusin yun. Okay? O, diretsohan na, wala nang ano. Kaya naman, di ba, sinasabi ko nga konti lang yung mayaman kasi sila yung may pagtitiis, sila yung may disiplina, sila yung gagawa ng paraan. Yung mga ibang taong stuck, sila yung mga hindi. So, ito ay wake-up call. So, kailangan gumawa kayo, kumilos kayo. Kung wala kayong alam, matuto kayo. Wala na po excuse ngayon para hindi matuto. May mga YouTube na. Pero syempre, yung credible yung pipiliin ninyo. Yung hahanapin ninyo. Yung credible, ibig sabihin, yung talagang dapat may credential na magturo ng mga bagay-bagay. Halimbawa, doktor, or businessman, kung sa buhay, halimbawa yung pag-asenso, ito toong businessman, tsaka yung talagang may pruweba na talagang umasenso yung buhay nila, hindi sa pagnanakaw. Naipasok. Siyempre, hindi sa pagnanakaw, di ba? So anyways, ganun lang po yung kailangan nyo. Tulungan nyo yung sarili nyo na ganun. Okay, sinasabi ko lang din sa video na ito na dapat hindi po tayo nagtitiis kapag nagkakaproblema tayo sa nervyos natin. Kasi meron ng management. Imagine ninyo, dami ko lang nakausap, na kahit dyan sa mga comments tingnan ninyo, na ma-manage na daw. Yung iba nga, 3 years na daw nila akong last na panood. So ibig sabihin, kayang-kaya na nila. May mga ganun eh. So, yun ang gusto ko sana mangyari. They did something. Okay? Ang anxiety ay parte ng buhay ng tao. Okay? Kasama siya sa sistema ng katawan. Hindi siya pwedeng mawala. Ang kailangan lang mawala is the disorder. Bakit may mga bumabalik? It is because maaring hindi nakayanan nung kanyang kaalaman yung nangyari sa kanya nung oras na yon, kaya bumalik. Pero kailangan lang siya paliwanagan ulit. Okay? O, pagkatapos nun, wala ulit na yung disorder. Ganun lang kasimple yun eh. So, ang gusto ko lang sabihin ngayon ay, or ang gusto kong topic ngayon ay about yung totoong acceptance, real acceptance. No? Kapag nagkaroon kayo ng real acceptance sa inyong anxiety, then nangihina siya hanggang sa nawawala siya. Because now you understand kung ano siya. Parang ano yun eh, kukwestiyonin mo ba na, ano itong nararamdaman ko? Bakit maligaya ako? Kukwestiyonin mo ba na maligaya ka? Na ba't happy yung feeling mo? Hindi, kasi positive siya eh. Hindi mo questionin. It should be the same with anxiety. Ang pagtanggap mo sa kanya, bakit? Ay, anxiety ako. So anxiety lang ito. Wala ako sa danger. Ganun lang yun. Kung masaya ka, halimbawa, kung naiinis ka, nagagalit ka, tatanungin mo ba, nagagalit ako, naiinis ako, bakit ko nararamdaman tong galit na to? Kasi nagagalit ka. May nangyaring hindi mo gusto, may nangyaring salungat sa gusto mong mangyari, may argument ka, nanalo yung kalaban, galit ka. O, ganun lang kasimple. So, yung nararamdaman mong galit, hindi mo kino-question kasi alam mong galit lang siya dahil may nangyaring galit. So dapat ganoon din yung pagtanggap mo sa anxiety na itong nararamdaman ko, ang katawan ko ay gusto kong iligtas sa danger. Ito lang siya, wala siya sa danger. Kaya dito papasok yung importansya ng mga ebidensya. Kaya nagjo-journal yung mga tao. Kailangan, sinasabi ko sa inyo, kailangan ninyo mag-journal. Importante yun. Kasi iniipon ninyo lahat ng mga evidences. For example, lalo na kung mga taon-taon na yan, paulit-ulit lang naman, kailangan kasi mapunta siya sa awareness, sa kaalaman ninyo. Halimbawa, kunyari ako, bakit may nararamdaman ako tuwing maglo-long drive ako
pagbaba ko ng kotse, nahihilo ko. Ba't ganun? Dati, pag nararamdaman ko yun, magpapanik ako, ba't ako nahihilo? Ganyan-ganyan. So, kung iintindihin natin ang pinanggalingan nun, una, yung mata ko, di ba pag umaandar ka, so yung daan, gumaganon, pati yung gilid mo, di ba? Ganon-ganon. Ayan, kunyari yan, yung puno, gumaganon. So, drive ka eh. Okay? At isa pa, long drive, yung dugo ko hindi umiikot masyado. Kasi nakaupo lang ako eh. Nakaupo lang ko. So ngayon pagbaba ko, biglang bubulusok na yung dugo ko kasi may action na ako eh. So somehow may ganung klaseng paghihilo kasi yung dugo ko na umikot. So yung mga nangyayari sa katawan. Pero na-realize ko, tuwing ganun yung gagawin ko, mga long drive, long drive, ganun yung nararamdaman ko after. So, ilang taon nang ganun. So, tapos, sa ilang taon na yon, may mga check-up ako, may mga MRI pa ako dati, walang problema. So, ibig sabihin, ganun lang talaga yung katawan ko, tanggap ko yun. So, ngayon, kunyari, maglo-long drive ako ngayon, every week eh. Maglo-long drive ako every weekend. Pagbaba ko, nahihilo ako ng konti, mamaya-maya, normal na siya. Hindi ako nagpapanik, hindi ko kailangan magpunta ng ER dahil sa ganon. So, dahil naintindihan ko, yung katawan ko, base na rin sa science, okay? Parang ano lang yan eh, simple dun sa, kunyari, na manhid yung paa mo o yung kamay mo habang nakahiga ka. So, namanhid, kasi yung forma mo, hindi dumadalo yung dugo na maayos, kaya namanhid siya. So, ngayon, igalaw-galaw mo lang, yung dugo, gusto ulit. Mawala na yung manhid. Ganun lang kasimple yun. Alam niyo ba bakit namamanhid? Ano yung rason bakit namamanhid? Kasi walang dugo na dumadaloy dun. Nabablock siya. So, ang gagalaw-galawin mo lang, dadaloy na ulit yung dugo, mawala na yung manhid. So, naintindihan niyo? So, when you understand the body, hindi mo kailangan mag-react ng OA. Hindi mo kailangan. So, the same with simple things. Masakit ulo, nahihilo, dahil wala kang kinain. Hindi ka pa kumakain. Kaya sabi ng doktor sa'yo, nahihilo ka, nag-almusal ka ba? Hindi, dok. Kaya. Sakit ulo mo, nag-almusal ka ba? Hindi, kaya. Ganun lang kasimple. Pero tayo, wala, bakit masakit ulo ko? Bakit ganito? Tanga-tanga. Alam ko, iba sa inyo gusto yung sinasabi ko, tatanga-tanga, gano'n. Alam ko yon. Kasi minsan may katalk tayo mo sa, alam mo na talaga nagigising ako pag sinasabi mo, tatanga-tanga, gano'n talaga. Di sige, sige, tatanga-tanga ka, okay. Totoo naman, di ba? Hindi totoo yan. Siyempre wala lang kayong alam, hindi naman kayo nag-aaral eh. Nag-aaral ba kayo? Yung mga doktor alam yun kasi nag-aaral sila ilang taon. Ako nag-aaralan ko yun kasi ilang years na ako may anxiety disorder at sa pakikinig ko sa mga doktor, psychiatrist, psychologist, yung credible yung mga talagang nag-aral, may science. Then natututo ako doon. Isa pa, sa sarili ko experience, ako mismo may certificate ako ng CBT, no, or Cognitive Behavioral Therapy, which is the gold standard for anxiety, depression. Ibig sabihin ng gold standard, ito yung first line of defense. Ito yung unang dapat gamitin bago pa man maggamot actually. Okay? Kasi nga CBT hindi, ayaw niya magpagamot sa tao eh. Kasi nga ang inaayos dyan, yung iyong isip, behavior, feelings. Kasi yung tatlong yan, konektado sa isa't isa yan. Okay? Kung masakit ang ipin mo, physical yon, feeling, masakit ipin mo, so depressed ka kasi may masakit sa katawan mo eh, manghihina ka, di ba? Yun yung epekto mula sa katawan. Para maintindihan nyo lang yung konsepto ng CBT. Ngayon, kung nandyan yung crush mo, nakita mo, kinikilig-kilig ka, saya-saya mo, dyan yung crush ko. O balik na rin natin, nandyan yung kaaway mo, buisit, kakainis. So yung behavior mo, buisit, inis, di ba? Kasi nakita mo yon, yung kaaway mo o yung crush mo, nag-iiba yung mood. So, apektado yung behavior mo. Kung ang behavior mo halimbawa ay nag-jogging ka, behavior, tumakbo ka, nag-jogging ka. After noon, makakaramdam ka ng good feeling ng mga ano ba ang jogging? Serotonin ba o dopamine? Serotonin ata, dopamine.
Dopamine ata. So dopamine, yung chemical na yon na nagpapa-feel good sa'yo. Yung natural high na yun. Kasi yung behavior mo, tumakbo ka, nag-jogging ka. So may iba naman, tumakbo siya, nag-jogging siya, tumibok yung puso niya, na which is very normal kasi yun yung gusto natin mangyari. Pero in-interpret niya na ano tong bakit tumitibok yung puso ko? Ninervyos siya. So ganun ka-komplikado yung ating katawan na konting pag-iisip na pumasok na negative bago agad yung nararamdaman natin. So, basically, that's it. Lalo na kung sinabi ng doktor, wala kang sakit. Okay? So, ngayon, ganun ba ka-simpleng gawin yun? Ganun ba kadali yun? Actually, hindi siya ganun kadali. Kaya kailangan talaga, sa totoo lang, I'll be honest with you, kailangan talaga ng professional na tulong. Kasi yung mga professional na tulong, sila'y nakakaalam ng science, sila yung magpapaliwanag sa iyo mabuti kung bakit nangyayari yun sa katawan natin. And when you understand it, then wala yung takot. Kasi naintindihan mo na you're not in danger. Yung sinasabi kong halimbawa, nakita ka ng sawa sa gubat. Sa gubat. Kita ka sa sawa. Siyempre kakabahan ka because nakita ka ng sawa. And then you realize, ay hindi pala sawa yun, ugat lang pala ng puno. Ano mangyayari sa takot mo? Mawawala rin. Kasi nagkaroon ka ng tamang kaalaman na hindi pala sawa yun. Yun ay ugat lang ng puno. So nakita mo, yung kaninang takot mo, nung nakita mo yung sawa, at nung nakita mong ugat lang pala siya ng puno, nagbago rin yung pakiramdam mo. Ang tanong, instantly ba magbabago yung pakiramdam mo? Hindi. It will take time para mag-subside yung nervyos na yun. Hindi siya instantly. May ganun ba? Wala namang ganun. So, you see, importante yung kaalaman na yun. No? So, ano yung real acceptance? Yung real acceptance, again, mabalik lang ko ha. So, kaya nga importante na meron kayong tutulong sa yung professional. Ngayon, kung ikaw, yung tipong nagtitiis ka para hindi ka na maglabas ng pera, eh good luck sa'yo. Forever kang, magsasuffer ka ng matagal. Samantalang kung halimbawa nagka-appendicitis ka, di ba? Kunyari, example, appendicitis ka, sumakit siyan mo, talaga ang lala. Kailangan dalhin sa ospital. Tatanggalin yung appendix. Pero pagkatapos naman nun, wala na yung sakit. Tapos na eh. So, minsan ang mga tao naghihintay pa ng mga emergency para maglabas ng pera. Samantalang, kung naglabas na siya ng pera, eh di tapos na yung buhay niya ng ilang taon, may enjoy niya na. Pero bakit ka nagtitiis? Di ba? Tatanga-tanga rin. Dahil yung kasi iniisip mo baka maisahan ka. Kaya na pumunta ka sa professional. Not necessarily sa akin ha. Pumunta ka sa St. Luke's kung gusto mo. Meron silang offer na CBT. Punta ka doon. Pero swerte nga kayo sa akin. Alam ng mga followers ko yan. Kasi hindi naman talaga ako naninigil. Pero ayoko lang din naluloko ko. Nasabi ko magkano yung kaya, magkano ibigay. Kung abogado siya, dapat yung presyong abogado rin naman. Kasi sa totoo lang, ang CBT, mahal talaga siya. Nag-aral kami. Lumipad pa ako sa Australia. Namasahe ako. Tumira pa ako doon. Magkano yun? Binayad ko. Tapos babayaran mo. Tapos sabihin mo lang sa akin, usap tayo. Basta anyways. So ngayon, kung magtitiis ka dahil sa konting pera na yan at habang buhay mong daladala, eh good luck sa'yo. Kanya-kanya tayong importansya, kanya-kanya tayong importance ng ano yung priorities natin. Kanya-kanya tayo eh. Ngayon, kung iingot-ingot ka at tingin mo kaya mo lang basta-basta, meron din naman, pero yun yung kailangan talagang tumutok doon sa pag-aaral na yun. Pwede. It will take time pa rin kasi kailangan pa mag-aaral at hindi mo na ma-capture lahat ng kaalaman agad eh. Okay lang yun. Kahit ako, I'm sure, ang dami ko pang hindi alam. Siguro kung alam ko yun, talagang ang ganda ng paliwanag ko sa inyo, di ba? Kung nagaganda na nga kayo sa mga paliwanag ko eh. Basta ang importante, meron ng follower, no? Sabi niya, nagpa-check up kasi ako yung kay ganito, kay blank, ganito. Ay, sabi ko pa, kasi pahilot siya. Sabi daw, nung manghihilot sa kanya, may
mali yung ano mo, masa. Sabi ko, ay naku, hindi ako naniniwala sa mga ganon. Hindi naman doktor yung mga yan. Diyos ko Lord. Sabi ko hanggang kung ngayon, tapos ganyan pa yung posisyon mo, halimbawa, may pinag-aralan, graduate, tapos ganun pa mag-isip, good luck. No? So sabi ko, hindi po, hindi tayo naniniwala sa ganon. Ang pinaniniwalaan lang natin yung doktor, yung science, hindi yung opinion niya lang, base sa experience niya, hindi ganon. Kasi it will take thousands, no, of proof na talagang gumagana ang isang gamot o ang isang ideology. It will take thousands para ma-prove na ay okay pala to. Hindi pwede yung sa buong buhay niya, albularyo siya. Kung bibilangin natin yung ginamot niya o sabihin natin, sa buong buhay niya na 100. Kasi sabihin natin, sabihin natin 10 sa isang araw. Tapos nabuhay siya ng 10 sa isang araw, tapos nabuhay siya ng 80. So, 8 times 10. So, meron siyang 800 na ginamot. Konti pa rin yun. Kasi kailangan talaga thousands. Kailangan thousands. Kasi iba-ibang tao, komplikado ang tao. Kailangan libo-libo. Okay? Ganun. So, kaya yung mga gamot na binibigay sa inyo ng mga psychiatrist, ilang taon na yan? 19, tralala pa, nandyan na yung gamot na yan at tuloy-tuloy na ginagamit hanggang ngayon. So, bakit? Kasi may mga gamot din na pinatigil na, pinastop na kasi na-realize nila masama pala. So, may mga gamot na hanggang hindi pa nagkakaroon ng proof na delikado pala, tuloy-tuloy lang siya. Pero, kung napatunayan na ini-stop na, ganun ang science. No? So, babalik tayo sa real acceptance. So, ganun, no? When you understand it, then nababawasan na yung takot. Kasi you realize. So, nakakatulong doon yung pag-journal ninyo kasi nag-iipon kayo ng mga evidences na walang nangyaring masama kahit nakaramdam kayo ng ganun kapangit na experience. Walang nangyari. So, kaya ko. So, ngayon, hindi na ako natatakot pag bumababa ng kotse after a long drive na may konting hilo. It is because naintindihan ko na at ilang years na nangyayari sa akin yon at hindi lang ako, na-test na ako and everything, walang nakitang problema. So it's just really a matter of me not moving my body. Parang yung manhid. Yung sinasabi ko sa inyo, pag namanhid, ibig sabihin, may naipit na ugat yan sa paa mo na kaya hindi dumalo yung dugo, nakaramdam ka ng manhid. Ganun na siya kasimple, ganun na kapaliwanag. Okay? So, gaya ngayon, mag-drive ako mamaya, tanggap ko na medyo may hilo-hilo. Or, para maiwasan ko yun, ang gagawin ko, maggagalaw-galaw na ako sa kotse. Igaganyan-ganyan ko na yung mga kasipwet ko, naka-stack lang eh. So, gagalaw-galawin ko na yan para hindi ako mahilo pag baba ko. You see? Dahil alam ko rin kung ano yung dapat gawin. So, hindi ako nagpapanik. Naintindihan? Yun ang real acceptance. So, may kausap ko ako nung itong week lang. Jelly legs daw. Oh, by the way ha, nagsishare ako ng mga experiences ng mga katalk time ko kasi I'm sure makatulong sa inyo yan. Pero wala akong sinasabing mga pangalan. Bawal yun. At tandaan niyo hindi lang kayo may ganong sakit. Karamihan sa inyo pare-pareho lang. Kaya hindi nyo pwede sabihin, ay ako yan, ganyan-ganyan. O kung masabi mo ikaw yun, at very specific ako, halimbawa doon sinabi ko, wala mong sinabing pangalan at kung taga saan ka mang lupalop ng mundo. So it should be fine. Okay, kasi ginagamit ko ngayon pantulong sa mga tao. Okay? Ngayon, kunyari, habulin mo ko para idemanda dahil sinabi ko yung kwento mo na hindi ko naman sinabi kung anong pangalan, sasaya ka lang oras mo, tatanga-tanga ka. Sa lahat, ang dami ko ng mga nagamit na kwento, di ba? So, halimbawa, ito magandang interpretasyon to. Sabi niya, hindi ako masyadong lumalagi sa mall kasi kunyari, mainit sa labas. Pagpasok ko pa lang, mag-iba na yung temperature. Nagpapanik na ako. Sabi ko, talaga ba? So, sa tingin mo ba lahat ng mga tao na nanggaling sa labas, na mainit, nagbago yung temperature, pumasok sa mall,
Nagpapanik sila? Hindi. Eh bakit ikaw nagpapanik? Saan ang problema? Pinaparealize ko sa kanya na yung mismong interpretasyon niya, yung pagsasabi niya na yung pag-change ng temperature, yun yung nagpapanik sa akin. Sa isip, sa sarili niyang isip yon. Kasi tingnan nyo ha, milyon-milyon na, ilang hundreds of thousand pumapasok sa malalaking mall, kung MOA yan or Mega Mall for example, lahat yun nagpapanik, edi sana wala na pumapasok sa mall, di ba? So ang problema, siya lang. Kasi siya lang nag-iisip na yung temperatura na yon nagbago, nagpapanik attack ako. So bakit ka nagpapanik attack? Bakit yung iba hindi? So, yung mismong sinasabi mo sa sarili mo na yung pag-change ng temperature nagpapanik attack ka, bakit? Bakit? So, yun isipin mo bakit. Ngayon, kung walang science, walang ebidensya, kasi ako may ebidensya ako binigay sa'yo eh. Ang ebidensya ko, ilang thousands of people pumapasok sa MOA o sa Mega Mall. At ilang doon yung nagpapanik. Kasi isipin mo akong lahat nagpapanik doon, sa tingin nyo ba yung mga tao nagtambay ng mall? Danes, di ba? So bakit? So yun ang kailangan nating malaman. Kailangan natin maintindihan. Bakit? Saan ang gagaling yung ganong pag-iisip? At yung ganong pag-iisip, paniniwalaan mo na lang yung sarili mo. At porket pa iniisip mo, tama ka? Yun lang. So, kailangan mo talaga ng professional help para matulungan kayo. Kasi kung kayo-kayo lang, at least yung konsepto, meron kayong alam. Pero yung tipong detalye, onda, isa mga professional yun. Kaya mahal din yung binayad namin nung nag-aaral kami. Okay? Kaya mahal ang CBT. Okay? Kasi talagang talino yung gagamitin mo dito eh. Talino, no? Yung expertise. At dapat base sa science. Yung meron kang panghugutan na may science. Kaya yung simple ko lang na paliwanag sa inyo about pamamanhid ng kamay mo, paa mo habang nanonood ka ng TV. Hindi dumalo yung dugo, namanhid. So, ganun yung naintindihan, napakasimpleng paliwanag. Diba? So, yun ano. Ngayon, talk to me, huwag kayo matakot. Pwede kayo makipag-usap. O kung hindi sa akin, ha? Kahit hindi ako. Kasi actually, pila-pila rin naman yung sa akin. Pero ang point ko, okay magtiis, pumunta ka. Pero syempre gusto mo yung magaling. Yabang ano. Pero syempre gusto mo yung magaling talaga, yung may experience. So, yun na yun. Talagang, dami nagpapapsychologist, dami nga nagpapapsychiatrist, sila gumagaling eh. It is because, maaaring yung psychiatrist na yun, walang CBT. Tanda na siya, hindi siya nag-aral noon. Yung psychologist na yun, wala siyang CBT. Ang CBT ngayon, proven na yun ang gold standard. Na dapat lahat ng psychologist talaga mag-aral nun. Kasi nung nag-aral ako ng psychology dati, nadadaanan lang yun. Hindi namin pinapractice talaga. Meron, may magre-report. Sabihin niya, ganito gawin. Siyempre, ikaw naman, bata ka. Iniisip mo yung kakainin mo mamayang dinner, may gimmick ka mamaya. Kung tututo ka na doon, may specialization ka na, bayad ka talaga ng mahal, ito ka lang matututo kasi tumuto ka na eh, unlike student ka before. So, kunin nyo, hanapan nyo, yung may certificate talaga ng CBT. Kunti pa lang yun dito sa Pilipinas. Although, medyo dumadami na. Ibig sabihin, kung dati, wala, ngayon, may isa, dalawa, tatlo, apat, lima, dati zero talaga. Pero hindi ko masasabi kung may 1,000 na practitioner ng, at may certificate ng CBT. Ha? Hindi ko alam. Yun yung sinasabi ko. So, yun ano, subukan nyo. Or, pag-ipunan ninyo kung wala. Kasi, importante yan. Yung kinahawan yan. Yung pagtitiis mo na matuturaramdam mo kung sama-sama talaga. Talagang gusto mo tiisin yun. Meron din, bakit nakikinig ka na sa akin, hindi ka pa rin gumagaling? May kailangan, kasi may kulang ka dun sa kasi ganito yan. Kailangan mahuli rin nung kung psychologist ako ha, kunyari ako yung psychologist, kailangan mahuli ko rin kung saan yung weak point mo. May kailangan importante niyo yung relasyon professionally, scientifically nung therapist doon sa kanyang kausap. Kasi may pagkausap na mapagduda. No, yung and it's okay. And that's okay. Dapat yun yung gusto ko. Kasi sila yung gusto
gusto science talaga, ganun. And that's good. So, kailangan yon. So, subukan ninyo, mag-message kayo sa akin, at hindi po ako maniningil. Sasabihin nyo sa akin kung magkano yung gusto nyong ibigay. Ngayon, kung sayang yung oras ko yan, sabihin mo sa akin, 100, sayang oras ko, bibigay ko sa isang oras ko, tsaka yung galing ko, tapos bibigyan mo ko ng 100, mas mahal pa yung milk tea. So, tingin mo ba, kakausapin kita, ganun, diba? Unless, kung estudyante ka talagang mahirap na mahirap, yung tipong ikaw yung taong mahirap na mahirap talaga, wala ka talaga mapagkuhanan, at all zero talaga, nagbibigyan ako ng libre. Bibigyan ng libre. Ayoko na naluloko ko Kunyari, kung ikaw makakabili ka ng milk tea, o makakabili ka ng 2 kilong baka, 1 kilong baka, baboy, sabi mo sa akin, hindi mo kaya, hindi ako nagtatanggap ng gano'n. Kung ikaw nga, sarili mo, hindi ka willing to help why would I help you, di ba? So, yun, balik ako dun sa journal. Kasi ilang minutes na lang. Ang journal, for everybody's information, kaya natin ginagamit yon. Bakit natin kailangan yon? It is because kailangan natin ilista yung mga ebidensya na wala kayo sa danger kahit anong pangit yung nararamdaman ninyong panic attack or anxiety, no? Kaya ko yun, sinasabi ko ngayon, kinukwento ko sa inyo na every week, long drive, nahihilo ako pagbaba ko ng kotse. Dahil alam ko yon, hindi na ako nahihilo. So yun yung isusulat mo. Tuwing magdadrive ako, long drive, yung dugo ko hindi umiikot, kaya nahihilo ko. So yung hilo ko na yon, hindi yung delikado. So kung mahilo man ako, okay lang. Okay, mabalik tayo ulit. Yung sa hilo na yan. Naalala niyo yung bata kayo sa duyan? Yung duyan na nakahang sa puno, tapos ang gagawin mo, habang nakasakay ka, iikot mo yon hanggang yung tali, magtutwist, tapos bibitaw ka, tapos iikot ka ng mabilis. Yung bata tuwan-tuwa, pero pagkatapos niya maglaro, nahihilo siya. Bakit yung batang yon nag-e-enjoy at yung mga kalaro niya nagtatawanan kapag yung batang yon nahihilo maglakad? Bakit hindi sila takot sa hilo na yon? You see, yung hilo kasi pangit yung pakiramdam ng hilo, pero natanggap nila na kasi umikot siyang ganon, kaya normal yung pakiramdam na hilo niya. Okay? So ibig sabihin, kahit may discomfort siya, kahit nahihilo siya, masaya, pwede siyang maging masaya, nagtatawanan sila, uulitin pa. Pero tayo may anxiety disorder, nahihilo tayo dahil sa gutom, dahil sa kulang sa tulog, bumaba yung sugar natin, talagang grabe ang panic. Samantalang kung isipin mo, ang hilo pwede mo ang gawin, pero pwede ka rin maging masaya dun sa kahit nahihilo ka. Gaya yung naramdaman ko, tuwing naglo-long drive ako, wag nyo akong paniwalaan, wag nyo ako kukunin yung sinasabi ko na nahihilo kayo kapag long drive din. Kailangan magpa-check up muna kayo ng doktor. Paano kung may talagang sakit kayo? Hindi porket sinabi ko yun na yung susundin nyo Klaro So ang point is, yung batang umikot, no, nahilo, natutuwa sila, nag-enjoy sila, kahit may discomfort sila. Naintindihan? So kahit may discomfort, kagaya ko, may discomfort ako, hinahayaan ko lang, tapos mamaya-maya, mag-flow na ulit yung blood ko. Okay? So, ganun yung ideya, na kahit may, basta klaro, naintindihan nyo na yun, ano pang sinample ko? Yun. Ang maganda rin, tingnan nyo yung ibang tao, kung bakit hindi siya ninenervyos? Ba't ako grabe nervyos ko? Bakit lahat sila hindi ninenervyos? Ba't ako lang? So anong meron ka? Anong meron sa pag-iisip mo? At ano ang iniisip mo na sila kalmado, ikaw ninenervyos? So kailangan mo rin i-journal yun. Kasi iniisip ko baka himatayin ako dito, baka magwala ako. Yun. Ngayon, pag naisip mo na yun, tatanungin kita or tanungin mo yung sarili mo, nagwala ka na ba? Sa buong buhay mo may anxiety ka? Di ba wala? Anong nangyayari nga lang, iiwas, aalis, uuwi. So nagwala ka na ba? Pero bakit ka natatakot na baka magwala ka? Never naman nangyari yun sa buhay mo. Di ba? O kaya yung himatayin ka. O bakit yung mga tao hindi naman hinihimatay, ikaw lang? At
Ibig sabihin, hindi ka nga hinimatay. Yung nag-iisip ka lang na himatayin ka. Buong buhay mo bang may anxiety ka, hinimatay ka na. Pero everyday, yun yung inaalala mo. Di ba? So, 30 minutes na. Maraming salamat. Please share, follow. Bye.